wala sila Ayun, sa yun. eskwela. Siguro kung Wala nasa sa eskwelahan eskwela. sila, ay occupied yung kanilang oras at hindi sila mata-target nitong mga recruiter na to at masasamang Nako, loob. tamang-tama ka talaga dyan kasi the best prevention talaga sa pag-alis ng mga bata sa mga sitwasyon na delikado sa kanila, no, ay ang ano nila sa school, Oo. pagpapaaral sa kanila. Kasi pag nasa school sila, siyempre mapoprotektahan sila ng kanilang mga teachers. Oo. At saka, hindi sila ma-associate sa mga masasamang Loob. influensya. Oo. Ano naman po ang pwedeng gawin ng mga pamilya? Kasi kung minsan, 'di ba, meron mga instances din na mismong yung magulang pa yung nagtutulak dun sa mga bata para Ay, alam mo talaga yun ang nakakalungkot. Kasi Oo. sinasabi natin na the first line of defense ng mga bata sa pag-protect sa kanila ay ang mga magulang. Oo. Pero may mga instances ng mga magulang ang nag-uudyok sa kanila. Oo. So, kailangan natin ang general public awareness at saka tulong sa mga magulang na bigyan sila ng tamang kaalaman. Siguro naman yung mga magulang na hindi nag-guide ng mga anak nila, kulang sila ng kaalaman na meron silang duty, no? Na meron silang responsibilidad. Hindi lang mag-produce. Mag-responsibilidad nila na protektahan ng kanilang mga anak. Kasi kung hindi nila maprotektahan, sino pang magpoprotect ng kanilang mga anak? Sino magkakaroon pa ng desire na ayusin ang buhay ng isang bata kung hindi magulang, di po ba? Yes, and also, kaya madalas na pag hindi nagampanan ng mga magulang ang kanilang responsibilidad, nandyan yung ating barangay council for the protection of children para mag-remind at saka mag-counsel sa mga magulang na dapat sila ang nangangalaga sa anak. At saka marami tayong cases, marami tayong examples ng mga bata na galing na dyan sa paggawa ng masama, pero na-reform sila. Napapabuti. Meron tayong we have the faces of these children, meron tayong mga bata. Sila mismo nagsasalita na nagpapasalamat sila, na nabigyan sila ng pagkakataon na mag-reform. Kasi biruin mo naman kung pasok mo sila sa kulungan, wala na, tapos na ang buhay nila. Oo nga. At saka mas mapapariwara pa sila doon, hindi sila marireform. Naku. Mas lalo, kasi makakuha sila ng maraming mga blood influences sa loob ng kulungan, di ba? Oo nga po. Anyway, mukhang napaka makabuluhan ang celebration natin ng Children's Month ngayong taon. Ano po, Director Brenda? Kasi once during this month of October, ilalagay na naman natin sa center stage na sa center stage of society ang importance ng maprotektahan ang karapatan ng mga bata. So mabuting meron tayong month of October na nakafocus talaga sa mga issues kung paano natin maprotektahan at mabigyan ng kahulugan ang pagpapatupad ng mga karapatan ng mga bata. Okay. So, nga po. Opportunity natin to. At saka salamat sa NNC. Marami kayong mga... Meron pa kaming invitation sa inyo, Director Brenda, para naman doon sa radyo mo sa nutrisyon. Pwede namin kayong bigyan din namin kayo ng opportunity para mas malawak din yung inyong audience doon. Siguro any Saturday this October. Sige, oo. That would be good. Sige. We'll always cooperate with the council. Sige. Salamat. Okay. Bernie. Thank you very much din po at Director Brenda sa oras ninyo para magpaliwanag sa ating mga kanutrisyon yung tungkol sa Children's Month ngayong October dito sa One Nutrition, One Nation program natin. Any parting words po para sa ating mga tagapakinig, Director Brenda? Ang akin lang, ang message lang from the Council for the Welfare of Children na all sectors of society magtulong-tulong
para natin mapangalagaan ang karapatan ng mga bata. Ang sinasabi natin karapatan nila sa survival, development, protection, and participation. Importante din na ang mga bata bigyan natin ng oportunidad to participate na makilahok sa mga activities that will promote their own welfare and development. Very well said. Sana pag-itingin pa natin ang pagpatupad ng mga batas kasi ang dami nating batas na kailangang patuparin para sa protection ng ating mga kabataan. Okay. So, maraming salamat. Okay, maraming salamat muli, Miss Brenda Vigo. Siya po ang ating Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Marami pa po tayong pag-uusapan mga ka-nutrition, kaya tutok lang po sa One Nutrition, One Nation. Magbabalik po kami. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na dapat natiyakin na ang gulay ay laging kasama sa pagpaplano at paghahanda ng pagkain ng pamilya? Tiyakin din na laging mayroong gulay sa bahay para matugunan ang pagnanais kumain ng mga bata anumang oras o araw. Maghanda ng madaling kainin at masasarap na gulay. Idulot ang gulay sa simula pa lamang ng pagkain kung saan butong pa ang mga bata. Gawing fun o kaaya-aya ang gulay sa pamamagitan ng paghiwa nito sa iba't ibang hugis. Ihalo din ang gulay sa paborito nilang pagkain at gumamit ng konting taba, asukal o asin upang mas lalong sumarap ang gulay para sa mga batang lumalaki. Isama ang mga bata sa pamamalengke ng gulay at patulungin ang mga bata sa paghahanda at pagluluto nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Asik Bernie pong muli dito sa One Nutrition, One Nations. At sa puntong ito, pakinggan naman natin si Miss Jovi Raval. Siya po ang ating Nutrition Officer 4 at Officer in Charge ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council para naman sa report ng accomplishment ng nutrition community nitong nagdaang linggo. Masustansyang hapon po, Miss Jovi. Masustansyang hapon po at maulan na hapon, Ma'am Bernie, sa lahat ng listeners ng One Nutrition, One Nation. Oo nga, buti naman at medyo nakalipas na si Pedring at saka Kiel, So, pero maulan pa rin hanggang ngayon. Opo, pero kahit maulan, tuloy-tuloy pa rin po ang mga accomplishments sa nutrition program. Oo nga. Sige, pakinggan natin, Miss Jovi. Opo, yung Asik Bernie, yung iron fortified rice, ito yung mga isinusulong natin na fortified staple para makatulong ito na maibsan yung malawakang problema ng iron deficiency anemia sa mga Pilipino. Katuwang natin dito yung National Food Authority na siyang namumuno sa pag-supply ng iron-fortified rice o yung tinatawag na I-Rice sa merkado. Sa katunayan, sa Zamboanga City ay nakipagpulong ang ating Regional Nutrition Program Coordinator na si Ms. Pamela Tarosa doon sa NFA Regional Director upang pagplanuhan paano ba ipropromote ang I-Rice. Isa na dito, meron na ganap na isang advocacy meeting sa mga NFA rice retailers sa Zamboanga City noong nakaraang September 28. Naku, magandang malaman kung anong, siguro sa susunod na linggo ay malaman natin kung anong nangyari, anong agreements itong mga dealers at rice retailers na ito para sa I-Rice. Opo, ma'am, para lahat ng pamilya maka-avail ng I-Rice. Mm-hmm. Ma'am, nag-participate din ng NNC Region 4A o Calabarzon sa Training on Nutrition in Emergency na ginanap sa Baguio City kamakailan lamang. Yung ating NNC Governing Board po kasi ay nag-issue last year ng isang policy statement ukol sa pag-manage ng nutrisyon tuwing may emergency, whether man-made po o natural disaster. Katuwang ng NNC dito ang Health Emergency Management Service ng Department of Health para magkaroon ng kasanayan ang mga program managers sa probinsya at syudad nang sa gayon ay matiyak na hindi napapabayaan ang nutrisyon ng mga tao na apektado sa mga emergency situations. Mukhang maraming pinagprapraktisan ngayon ng ating mga
member ng Nutrition Committee dahil sa sunod-sunod na bagyo na nararanasan natin. Sana naman ay napapatupad nila itong polisiya ng nutrition management during emergencies. Opo. Tsaka sa Dakong Visayas naman, ASEC Bernie, ang ating regional office sa Western Visayas, kasama ang iba pang regional offices ng mga major departments kagaya ng Department of Health, Department of Social Welfare and Development at Department of Science and Technology ay nakipagkasunduan sa Negrense Volunteers for Change at ng probinsya ng Negros Occidental para sa pagkakaroon ng supplementary feeding program sa 8 lugar sa Negros Occidental. Dito tutulong yung mga ating Nutrition Action Officers at mga Barangay Nutrition Scholars para maging matagumpay ang programa para ma-rehabilitate yung mga malnourished na bata sa Negros Occidental. Oo, dapat lang talaga kasi for a very long time, 2 sa 6 ba na lalawigan sa Region 6. Isa na dito ang Negros Occidental at isa pa ay Antique, na sila talaga yung matataas ang level ng malnutrition sa Region 6. Kaya good luck dito sa sinimulan ng Region 6. Sana naman ay maging matagumpay ang inyong supplementary feeding program. Opo, Ma'am Bernie. Meron din po akong good news para sa mga milyong Pilipinong sumusubaybay sa ating nutrition drama series na pinamagatang Katumbas ay Biyaya. Ang programa pong ito ay na-nominate bilang Best Educational and Public Service Program ng prestigyosong Catholic Mass Media Awards. Wow. Ang Katumbas ay Biyaya po ay isang 30-minute radio program kung saan tinatalakay ang mga nutrition topics sa pamamagitan ng isang drama. At pagkatapos ay mayroong discussion ng expert. Sa katunayan po, ika-6 na season na po ng programang ito at sumasahimpapawid po ito sa DZRH kada Sabado ng umaga mula 10:00 hanggang 11:00. Ang ating mga regional offices din po, patuloy din po itong labas sa ere sa iba-iba din mga local radio stations, pati sa ating mga Nutri-Eskwela stations. Kaya sana po, Ma'am Bernie, manalo tayo. Sana nga, magdilang anghel ka, Miss Jovi. Malalaman pa po natin yung resulta sa October 19 kung kailan po yung awards ng CMMA. Okay, good luck. Kaya, Ma'am Bernie, yan po ang ilan lamang sa mga mahahalagang accomplishments ng nutrition community nitong nagdaang linggo. Maraming salamat, Miss Jovi, at maraming salamat dun sa huli mo at pinakamagandang good news. So, One Nutrition, One Nation po. We'll be right back. Diyan lamang po kayo. One Nutrition, One Nation.